Totoo bang pwede ma-reverse ang early heart disease? Ang short answer ko dyan, diretsyong sagot, oo. Sa early stage, posible itong mapahinto, mapaliit at ma-reverse pa. Pero, depende kung gaano kaaga nakita at gaano kaseryoso ang pagbabago sa lifestyle. Napaka-importante na ma-detect agad yun. Kasi habang maaga pa, may magagawa pa tayo dun. Pero kung medyo malala na, minsan irreversible na siya. So ano yung mga early signs ng heart disease? So, ito yung stage na may plaque build up pa lang sa ugat. So yun po ang mga palatandaan kapag nasa early stage pa lang yung heart disease mo. Number one, may plaque build up pa lang sa ugat. Number two, hindi pa totally barado. Number three, wala pang major heart attack. And number four, mild symptoms lang. Gaya ng hinihingal, madaling mapagod, may chest discomfort. So ito yung mga stage na dynamic pa ang plaque. Ibig sabihin, kaya pa magbago. So, paano pa-reverse yung heart disease? Paano ma-reverse natin? Okay? Number one, aggressive lifestyle change. Kapag low saturated fat, maraming gulay or fiber, mataas ang water intake, gaya niyan sa babae 2.7 liters, sa lalaki 3.7 liters, controlled yung sugar, may regular exercise, at saka may weight loss program na sinusunod, bumababa ang inflammation, bumababa ang cholesterol sa plaque, pwedeng lumiit ang deposits. Number 2, stop smoking and control BP and diabetes. Ito ang critical. Kung hindi kontrolado o ang ating BP mataas pa rin, may diabetes, mataas ang sugar, naninigarilyo pa rin, tuloy-tuloy ang pagkapal ng plaque. So yan po ang nangyayari. Pero kung iiwanan natin yung sigarilyo, paayusin natin yung ating BP, tapos yung diabetes or sugar, ikokontrol natin. So, unti-unting mapapaliit natin yung plaque or nakabara. Pag sinabing plaque, yan po yung mga tumigas na fats, calcium, triglycerides dyan sa ating daluyan ng dugo na nakakabara ng daloy ng dugo. Number 3, natural herbs and mga nutrients na naglilinis at nagpapalakas ng puso at ugat. Halimbawa na dyan po yung hawthornberry o kaya berberine, yung black garlic, ashwagandha, magnesium, CoQ10. Yan po yung mga minerals or mga nutrients, mga herbs na kayang linisin yung mga ugat-ugat natin na mataas ang cholesterol. Kaya rin i-repair yung mga medyo brittle o kaya hindi flexible na ugat. At saka kaya niyang palakasin yung puso, yung heart muscles. So yan yung mga herbs and important nutrients. Importanteng linawin natin madalas kasi na maling akala na hindi ibig sabihin magiging parang bagong ugat agad. Kapag nag-take ka ng mga supplements, hindi po magic agad yun. Isang inuman, dalawang inuman, tatlong inuman, marireverse agad. Hindi po ganun. May proseso po. Dapat mag-diet and lifestyle change. Dapat may disiplina. So, ang real reversal or pagpapanumbalik dun sa mas healthy na kalagayan, years of consistent change, lalo na po sa ating pagkain. Yan po ang very important sa atin ngayon. Kung gusto talaga natin na tuluyang gumanda yung pakiramdam natin, tuluyang gumaling, ika nga, kailangan talaga consistent at maging habit mo na yun o kaya maging lifestyle mo na yun. Yung pagkain ng tama, yung hindi mga mamantika, makolesterol. Kasi mas better kung gagawin natin talaga ito in a daily basis. At saka, sa pagkain naman, kung mas pipiliin natin yung whole food plant-based, ibig sabihin hindi refined, whole food, at saka more on plant-based, more on gulay, prutas, beans, seeds, nuts, walang cholesterol dyan. So, mas mabilis po ang pag-reverse ng heart disease. At napatunayan na po yan sa mga experiment at sa research ni Dr. Dean Ornish at ni Dr. Caldwell Esselstyn. So, sila po yung may mga libro na nakapagpatunay na noong 1990 at saka 2007. So, real talk na medical truth. Early heart disease equals highly reversible or controllable. Pero kapag advanced severe blockage or malala na yung pagkabara, kadalasan procedure na ang kailangan. Kaya ang pinaka-importanting tanong, hindi pwede bang i-reverse, kundi gaano kaaga na-detect. Pero sa natural medicine point of view,
kahit malala na po yan, pwede pa rin nating ma-reverse yan. Oh, kahit hindi pa po tayo gumamit ng mga medical procedures na mamahalin. So, kailangan lang talaga yung mga lifestyle natin, yung pagkain, ayusin. Kasi dyan naman talaga ang pinagmulan yan. Okay? So, ano yung mga warning signs na baka early stage ka pa lang? Sige. Alamin nga natin kung baka nasa early stage pa lang yung sakit sa puso mo. Number 1, hingalin sa stairs na dati okay naman. So, isang early stage po yan. Mabilis mapagod. May mild chest pressure kapag stress. Borderline cholesterol. May family history. So, yan po yung mga warning signs na baka early stage ka pa lang. Ito yung stage na pinakamadaling ayusin, pinakamadaling i-reverse.